at tinukoy na ni Chis Escudero kung sino ang damunyo diyan sa kamera at merong planong pabagsakin. Ewan ko ano bang sinabi ni Chis Escudero dito, pero mukhang tinukoy niya na kung sino yung posibleng nasa likod ng totoo ba yan? Oh, hindi ako nagsabi nito ha. Baka ako na naman ang anuhin mo diyan. Hindi ako nagsabi nito. Ang nagsabi nito si Chis Escudero. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyong lahat. Grabe ang init ng ulo kagad ni Banatbay. Kapapasok pa lang. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, matindi ho mga balita ngayon na talaga namang nag-iinit ang mga issue sa lipunan. Unang-una na nga ho dito yung mga makukulong. Mga posibleng makulong na mga bastos, walang galang, at mga masasabi nating walang alam sa batas. Mamaya pag-usapan natin yan, yung mga ikinasuhan ng ilang nating mga kababayan, kinasuhan ng taong bayan, etong mga isang kongresista, sino pa ba? Isang, anong pangalan nito? Hindi ko kasi matawag na abogado kasi una-una nung naging abogado siya, abogago talaga. Abobobo. Ngayon, na-disbar na, kaya hindi ko na matawag hindi naman bagay sa kanya yung sekretary. Sa bagay, sekretary ni Marcos bagay. Pareho sila ng karakas pag-usapan natin yan. At siyempre, pag-usapan din natin yung umiinit at tinukoy na ni Chis Escudero kung sino ang damunyo diyan sa kamera at merong planong pabagsakin. Ewan ko ano bang sinabi ni Chis Escudero dito, pero mukhang tinukoy niya na kung sino yung posibleng nasa likod ng paninira, puri sa kanya. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin mga ganyan. Naganap sila ng ibang issue. Itinuturo nila ngayon si Chis Escudero, kung ano-ano sinasabi nila kay Chis Escudero. Di ba? Again, hindi ko po pinagtatanggol si Chis Escudero Pero kitang-kita yung para pagtakpan nyo, yung kapalpakan nyo, yung kababuyan nyo dyan sa kamera, yung kawalang nyaan ninyo dyan sa kamera. Naghahanap kayo ng ibang issue. At ang napili ninyong issue walang iba kung hindi yung kay Chis Escudero, di ba? At take note, eto po take note po. Nalaman na po ni Chis Escudero kung sino yung di umano allegedly nag-ooperate sa kanya ng paninira. Ito, panoorin natin Pinangalanan na ni SP Chis Escudero ang posibleng may pakana umano ng sinasabi niyang demolition job laban sa kanya. Yan ang agenda report ni Hannity. May suspetsya na si SP Chis sa umano'y nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Posible raw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ito. Una nang lumitaw ang isang Zaldico yung best friend natin si Zaldico. Totoo ba yan, Zaldico? Hindi ako nagsabi nito baka ako na naman ang anuhin mo dyan. Hindi ako nagsabi nito. Ang nagsabi nito si Chis Escudero. Kaya nga ang tanong natin, totoo ba na ikaw ang may pakana ng demolition job kay Chis Escudero? Naku po. Bakit naman ganon? Bakit ganon? Tingnan nga natin. CCTV footage na bumisita umano si Escudero sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan, Sa exclusive kitang-kita ninyo yung CCTV. Halatang CCTV, di ba? Politico report, kasagsagan daw yon ng BICAM. At katunayan, holiday pa ng bumisitang senador. Yan ay para tiyaking maipapalaman daw talaga ang higit 142 billion peso insertion sa 2025 national budget. Tinanggi naman ni Escudero ang akusasyon. Agarang buwelta ng senador sa isang panayam, it's easy to do a 1+1 at foolishness will catch up. Dahil matapos ang kasagsagan ng budget issues, wala naman daw tinanggal na sino man sa Senado, kundi sa House of Representatives. Pinatanggal umano si Ko bilang House Appropriations Committee Chair. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng reaksyon mula kay Ko. Pero base sa House records, December 2024 nang magsumite siya ng resignation letter kay Speaker Romualdez dahil sa umano'y health concerns.
Una na ring sinabi ni SP Cheese na hindi lang 142 billion ang realignments sa 2025 budget, kundi pumapalo ng lagpas 600 billion pesos. Pagdating sa BICAM meetings, sinabi ng politico.com.ph na naging dominant si Escudero sa proceedings, dahilan para ma-elbow si dating Finance Committee Chair at Senador Grace Poe. Unfair insinuation naman ang turing ni Escudero sa mga paratang. Wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. Ganyan talaga mga media. Busabos. Hindi, alam mo, wala naman pinagkaiba media tsaka yung mga vlogger eh. Sabi ko nga sa inyo doon sa debate, di ba? Minsan kasi nilalahat natin, pag vlogger, fake news. Pagka media, professional. Hindi. Ang daming media dyan na busabos ang ugali. Maraming media dyan ang talagang for the content lang. Minsan nga, bobo pa eh. Iba yung tanong, siyempre sasagot ka. Tapos, pagdating sa reporting, babaguhin mo na yung tanong. Kasi hindi naririnig yung mga tanong. Ito yung sinasabi ni Cheese Escudero. Alam mo, tiyaga nga nito ni Cheese Escudero sagutin yung mga media. Kahit paulit-ulit na eh. Di ba? If I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. May paglilinaw naman ng House. We are focused on our job. The House's job is to advocate. Di ba pang ano ka lang? Ano ba yan? Ang daming mundaldal. Ito si attorney. For and pass laws and not start any black propaganda against anyone. Hindi direktang tinanggi ni Attorney Princess Abante ang akusasyon. Pero anya, wala pa siyang info sa issue. Mapa-House man o Senado, may nagmamaniobra raw ng demolition job at may nagsisingit ng questionable budget. Ang tanong na ngayon, sino kaya ang totoong nagpapakana at sino naman ang pinapatumba? Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Ayon sa report na ito, malinaw ha? Ayon sa report, hindi po ako ha? Ayon sa report, ang may kagagawan di umano at tinuturo ni Cheese Escudero na posibleng nasa likod ng demolition job against him ay walang iba kung hindi si Zaldico. Kailangan sagutin ni Zaldico yan. Hindi pa pwedeng ang sasagot lang yung spokesperson ng House. Asa na nga ba yun? Hindi, di ba? Bakit nga ba nawala yun? Bilang chair ng appropriation, anong nangyari doon? Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Ewan ko. Pero sige, tingnan natin. Antayin natin ang sagot ni Representative Zaldico na nawala sa kanyang posisyon last 19 Congress bilang chair ng appropriation. Hindi natin alam bakit natanggal. Sabi, kasi ang lumalabas sa balita parang personal reason or health reason correct me if I'm wrong. Pero ngayon, tila iba ang kwento sa pamamagitan ng mga sinasabi ni Cheese Escudero. Di ba? So ano na? Hindi kasi alam mo matindi ha. Kaya nga ito, natatawa nga ako sa isang interview ni Escudero. Panoorin niyo itong interview na to. Nakakatawa ho talaga ito kasi parang galit na galit talaga sila kay Marcoleta, no? Ang ABS-CBN. Kasi parang kini-question nila bakit naging Blue Ribbon chairman itong si Marcoleta. Napanood yun na ito? Naku, reaction na natin to. Parang nagagalit talaga sa bagay. Si Marcoleta ba naman ang dumurog at nagsiwalat ng mga illegal di umanong ginawa ng ABS-CBN against their employees na kinatanggal ng kanilang franchise. Already announced the major committees. You have Senator Kiko Pangilinan for Agri, Bam Aquino for Education, and so on. Win Gatchalian for Finance, that's correct. Yes. No? And you have Marcoleta for the Senate Blue Ribbon Committee. We're showing a list right now on your screen. So yes. These have already been decided. Take us through, for example, Kiko Pangilinan and Bam Aquino, which could have been in the minority, and yet you gave them juicy, powerful committees. These are not. I don't consider committees, Karen, either juicy or non-juicy, powerful or non-powerful. There's a reason why these committees exist, and it's a question of their respective advocacies and core competence. So sa kaso, sa sitwasyon ni Senator Pangilinan, he ran on that platform. Sa sitwasyon ni Senator Bam Aquino, he ran on that platform specifically too. Sa kaso nung iba, they were former executive department officials handling those offices. So we try to make do with the available talent we have in the Senate. So it's not really a question of giving them
this or that. And another thing, Karen. Okay. And I wanted to ask you before you move. Yes. Newcomer, Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically. Tingnan mo ha, ang daming sinasabi ni Escudero na mga binigyan ng chairmanship. Ang tinanong lang ni Karen Davila is si Marcoleta. Ma'am, bitter? Bitter po ba kayo? I mean, tatanggapin na lang natin yung iba sa kanilang chairmanship at si Marcoleta tatanungin natin ng ganito? A newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee, no? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer. And I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Yun ang magandang sinabi niya dito ha. Hindi porket bago, hindi na magaling. At hindi porket luma, magaling. Ganun eh. Di ba? Bakit? Ang daming luma dyan eh. Wala namang ginawa kundi natulog lang. Hindi mo nga makita eh. Hindi, alam mo may mga sabihin mo doon sa ibang tao, oy, alam mo ba, senador to si ano? Senador ba talaga yan? Parang di namin nakikita yan ha. Walang ginagawa yan ha. O, di ba? Ganun ang, wala, kilala nyo kung sino yun. Yung walang ginagawa eh. So ano ibig ko lang sabihin? Tama yung sinasabi ni GC Escudero. Hindi porket bago, hindi magaling. At saka una, hindi nga siya bago daw. Dahil una, matagal ng ilang termer na siya pagdating po sa sa Kamara, which is the same function, mas madami lang sila, di ba? Same pagdating po sa at makikita mo naman ang tikas ni Marcoleta bilang taga-usig pag merong mga mali. Kasi nga litigator nga ho siya. Alam niyo ho 'yon? Alam mo, maraming klase ng abogado. Meron yung abogadong pang notaryo, hindi ko naman sinasabing bobo sila ha. Meron din abogadong for corporate lawyer, yung mga ganon. Pero may iba ang litigator. Pag litigator, ito talaga yung bihasa. Pagdating sa humaharap sa husgado, yan ang talaga pagdating sa mga kaso-kaso. So si Marcoleta, hindi po yan ordinaryo na matinding litigator yan. So ibig sabihin po, kung sa tikas at galing, pantakin mo, nabulgar yung ABS-CBN nun. Di ba? Gago! Ilang taon nilang tinago at naitago yung mga kalokohan na ginawa ng ABS-CBN noon, di umano, allegedly. Ngayon, dahil sa expose, maraming expose na ginawa siya inisa-isa yan eh. Maalala nyo siya yung nag-isa-isa niyan. Here are your parang violation. Isa-isa, sinabi niya. Nagpakita siya ng ebidensya. Talagang nilahat niya. Hanggang ayun, nakumbinsi na talagang dapat hindi ito bigyan ng prangkisa. Yan ang nangyari. Doon pa lang kita mo na yung tikas niya bilang isang abogado. Kaya he deserved this. Etong Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam bakit talagang napaka-bitter ata di umano niyan. Wala namang ganun, di umano. Bitter lang. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata at sabihing mas may kakayanan. Automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Okay, now your colleagues, no? You have Senator Mig Zubiri, who was former Senate President. I mean, he was ousted. You have Senator Loren Legarda, Lacson Soto. These are senior senators. You've worked with them through several Congresses, and they're now in the minority. Would you want to change the situation and have them over to join the majority? Is that possible? No, Karen. In a democracy, you cannot dictate. In a democracy, you allow a free vote for them to decide freely. As you said yourself, the two former presidents, one of whom... Ayan na po, ibang issue na yan. Alam nyo mga kababayan, sa dami-dami ng pinupo na talaga dito, pansinin ninyo,
yung pagdating sa committee head, si Marcoleta ang pinupunan nila kasi alam nilang na ano sila nanganganib yung kanilang mga kalokohan. Ito, marami nang kinakabahan dahil nga naman si Marcoleta, since Blue Ribbon, siya yung tumitingin ng mga iskandalo ng mga ulul dyan ng mga public official. Marami nang alam naman natin, hindi naman na pwedeng itago ito na ang bayan natin puno ng korap na opisyal, puno ng tiwaling opisyal, puno ng mga walangyang opisyal. Alam natin yan, hindi na natin pwedeng itago yan. Di ba? Si Marcos na nga sinisi niya na yung ibang lahat, ibang tao Di ba? Sa sobrang tindi, pati ibang tao, sinisi niya na kahit directly under him ang DPWH, di ba? Directly yun You have the control, everything. Utos mo na sa sekretary mo, kaya nga anong tao sa sekretary, di ba? They only perform. Parang ano yan, kung ano ang sabihin ng presidente, yun kaya nga secretary. Alam niyo ba kung bakit secretary ang tawag? Ano ba yung secretary? Aside sa nagmamasama-say-say tsaka gumagawa ng kape. Ang wala, nagmamasay bang secretary? Hindi, yung mga mga alam mo na, ganun nga. Ano secretary, di ba? Pag may inutos ka, sabihin mo ito gawin. Yung secretary mo, siya mag-aayos niya. Tapos, ipapatupad niya sa lahat ng mga nasasakupan mo sa kumpanya na yung inutos mo. Secretary, ganun. Ganun din kaya presidente, may secretary. Ikaw pa rin ang head niyan. Ikaw pa rin ang pinuno niyan. Yung secretary mo, ang gagawa ng plano mo, yung kagustuhan mo. Yung sinising ni Bongbong Marcos, itong flood control project, kaya nagbaba. Sino bang, di ba, under mo ang DPWH? Hindi, para lang sa kaalaman ito ang nangyayari. Ipapakita ko sa inyo. Ito kaya sabi ko sa inyo, maraming nangangatog na public official kay Marcoleta. Dahil talagang, naku po, antindi. Dahil bulgal na ngayon ang mga tiwaling opisyal. Ito papakita natin to. Napakaganda ng sinabi dito ni Magalong. Napakatagal na po ang usapin ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, issue na madalas iniiwasan ng mga opisyal. Pwera kay Benjamin Magalong, ang alkalde ng Baguio City. Si Magalong po ang lead convener ng Mayors for Good Governance, isang grupo ng mga alkalde na sadyang pinag-uusapan ng issue ng korupsyon. At sa interview ni Magalong sa programang Storycon ng One News, dinetali ni Magalong ang kung tawagin ay anatomy of corruption sa mga public works projects. Ayon kay Magalong, ang pinakamalaking porsyento ng mga kickback ay napupunta sa politiko. 35 to 40% daw ng project cost binubulsa ng politiko. Grabe ang taas 35 to 40. So sa isang billion. Huwag na isang billion, napakahirap 100 million. 35%. Huwag na natin tingnan sa 40%, 35%. 35 million. Sa isang 100 million, doon napupunta. Ang grabe. Di ba ang lupit? Kaya naman pala napakaraming kabit. Kaya naman pala nakakapaglaro ng sabong. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman